Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday night mga loads, no? So i-check natin kung ano yung mga update na news ngayon, no? So kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news update mga idol, crypto news, global news, trending news, subscribe na kayo sa ating channel. Grabe, matindi yung mga news natin ngayon. Mga idol, medyo malamang ang local natin ngayon mga lods sa news natin. Pero matindi pa rin yung news natin sa global, syempre. Alam nyo yan. 'Di ba? So bago ang lahat, sana i-like nyo ang ating video mga idol. Palambing naman dyan, libre lang ang like. No, like na mga lods. So bisitahin muna natin yung chart natin bago tayo mag news. No, sa chart natin, medyo bumaba kanina, kinabahan ako. Dito mga lods, ito ba yung ating Pulse Move Monday? Parang pababa, no? Pero yung SHIB, mga idol, sabi ko sa inyo kanina, na dahil nga parang na-hype siya, no? So ngayon, kita nyo, medyo nasa 50% na siya almost, mga idol, no? Ayan, alos tumagos na nga siya sa 50% eh. Pero kasi ang ano ko dito sa liquidation na to, ayan, baka kunin to eh. Babain niya muna yan, yung range na yan. Pang, sapulin niya yung mga stop loss dyan, naka-position dyan, bago siya mag-bounce. No? Pwedeng ganun, pwedeng hindi ganun, mga idol. No? May mga percent lang yan. No? Ganun lang yung sa tingin ko dyan. So, nag-aabang din tayo. Kasi, ang lupit, di ba? Kita nyo, umangat ng 40% sa lahat ng meme coins. At syempre, yung mga meme coins, medyo nabuhayan ng konti eh. Mga idol eh. Ay, ba't ba may guhit ako dito sa Doge? Tignan ko nga yung Doge, mga idol. Medyo matindi rin pala itong guhit. Uy, last ng kulog mga ulan ng malakas. Ang lapit na itong ano natin sa Doge Oh, ay gravities naman ini. Gravities. Mga idol. Pag ito ko mawala, mga lodi. Matindi-tindi rin pala to. Mga lods, no? Grabe, bumaba siya ng ano to, 0.06. Although nasa 0.07 tayo ngayon, no? Pero grabe. Pag kumawala to, matindi rin pala tong Doge, mga idol. So dito ata yung lumipad yung SHIB, dito ata yung Doge naman. No, umangat siya pero maliit lang. Mga idol, no? Mga 6%. Ayan. Balik na tayo sa atin. XRP, kung saan tayo may position, mga idol, no? Ayan, so mag-news na tayo ngayon ng matindi. Unahin na natin ang local news natin, ang mga may idol dyan. Kay Boss Toyo, anong nangyari mga Lodi? No? Dito medyo disappointed lang ako ng konti lang naman. Konti lang naman, normal naman yung nangyayari sa tao yun, mga idol. Pero dito makikita nyo na yung pagsapak ni Boss Toyo. No, dito, unahin natin dito medyo hindi ko alam kung hindi ko alam kung ano medyo parang ang tindi ng hype na hype dito si Boss Toyo. So parang may pinag-uusapan sila tungkol sa game. I don't know to kasi pinasa lang sa akin to mga idol. Tapos unang beses ko parang napanood kanina, sabi ko mamaya ako napapanoorin. So ito, banda dito mga idol. Etong tao na to, hindi ko alam kung anong pangalan nito. So, banda dito mga si Boss Mel daw yan. Banda dito, may sinabi siya, ba't ikaw yung nasusunod sa laro? Sabi niya ganun. Ano to? Toyo rules? Boss Toyo rules? Parang ganun. Ganun yung sinasabi niya rito, no? Tingnan nyo Ayun, ano to? Toyo rules? Sabi niya ganun. Ayun, no? Ikaw na susunod, sabi niya gano'n, di ba? Ang dami niyang kumbaga sa laro. Sino ba nagpalaro nito? Ayun pala inalam ko yun. Hindi ko alam kung sino nagpalaro Na actually hindi ko nga alam na may ganito mga lods na yung mga vlogger ba to, mga lods. Na parang league, no, basketball league. 3v3. Di ba? Kumbaga parang naipag-usap siya dito para siyang batang nakikipag-asaran. Mga idol, ganun yung nakikita ko kay Boss Toyo dito. Para siyang batang nakikipag-asaran. Nag-isip bata siya sa part na to.
Ayun, oh, yung inuulit-ulit yung pangasar. Alam niyo yun, sa bata ko nakikita yun, eh. Oh, ayun 'no, sinuntok niya na si Boss Mel 'no, ayun na 'no. Tapos dito yung mga audience sa labas sumisigaw na, "Iyakin ka, iyakin." Pero si Boss Toyo yung sinasabihan nila na iyakin. Ayan, tinamaan niya. Pero hindi naman ano yun, parang daplis lang yun mga idol yung sapak niya. Sa mga ibang anggulo, parang tinamaan siya pero hindi yung solid punch. Tsaka wala namang buwelo yung suntok ni Boss Toyo eh. Parang galing siya sa, hindi siya bumelo. Kaya yung ganyan, medyo nag-inerte lang din yung si Boss Mel ng konti dyan. Yung Boss Mel ayan, tapos tatayo na siya ngayon. Isip niya na, tanang baduy ko na, nakahiga ako. Tayo na ako, laki-laki ng katawan ko eh. Si Boss Toyo lang sumutok sa akin. Ayan na, ayan na. Oh! Ayan, iyakin. Ang inaasar nilang iyakin dyan, si Boss Toyo. Oh, sabi ni Boss Mel, didemanda kita. Oh. Ayun, tignan mo parang siyang ano, ilang taon ka na ba, boss? Di ba? Parang naging immature dito, mga idol. Ayun. Oh. Di ba? Parang na disappointed lang mga idol. Kumbaga, dapat di sila kumilos ng ganyan kasi nga syempre mga influencer sila. So, pero meron pang isa no na parang meron pa isang naisip na sa tingin ko parang ano lang 'to mga idol. Scripted, no? Syempre may mga ganun naman. Pag mga content creator minsan ngayon, they go beyond para lang magkaroon sila ng content mga idol, no? Pwedeng totoo, pwedeng sa tingin ko scripted, mga idol. Parang yung ano, nangyari doon kay, hindi ko rin alam kung totoo yun o scripted din yun na, yung kay Tomogochi, yung pinalo niya ng tako yung isa, nakalimutan ko yung pangalan nun. No, parang may nagsabi sa akin na, di umano lang, di rin ako sure, baka peking nga yung sinabi sa akin. Parang sinabi na, gaganunin talaga siya, kaya lang napuruhan lang talaga siya. Pero i-script talaga nila yon kaya lang napuruhan lang siya, kaya medyo naging malala yung ano, tas kunyari didemanda, ewan ko kung dinimanda, I don't know. Pero eto mga idol, pwedeng pwedeng totoo at pwede rin namang scripted. Pero yung acting dito ni ni Boss Toyo kung totoo to, medyo nakakalungkot mga lods. Kasi nga, 'di ba, ilang taon ka na ba, idol? 'Di ba? Ba't parang nag-isip bata ka sa part na 'yan? Pati si Boss Mel pa nga yung parang naging 'di ba, yung acting niya, tingnan mo. 'Di ba mga lodi? Wala lang. Ngayon lang yung ano ko dito kasi piniem sa akin 'to React daw ako mga idol kung ano masabi ko. So, naisip ko agad na, hindi ko pa nga napapanood, naisip ko agad, baka scripted to. Kasi hindi ko nga alam yung event na yan. Actually, mga lods, hindi ko alam yung event na to. Kung hindi nangyari tong issue na to, malamang hindi ko malalaman o hindi namin malalaman na may event palang ganito. Siguro malalaman ko lang kay Boss Gabriel Go kasi kasali siya dito, nakita ko siya. So, sinearch ko kung ano yung event na to Tsaka syempre yung ano natin, idol natin si DJ Aubrey. Yung DJ Aubrey, idol ko yun mga lods, dati pa. Sigma namin yun Sigma yun Taugama yun So, nakita ko na yun dati sa personal. Pero hindi pa siya sikat nun. So, syempre, pero hindi ko alam na meron ganito talaga. Mga idol, no? Hindi natin alam. So, kung hindi pa nangyari yung issue na to, mukhang hindi pa puputok na may nangyaring ganitong event. Sa iba, siguro nakakaalam yung mga subscriber nila, pero yung mga iba yung trip, hindi malalaman. Parang ganito, sa akin, parang ako, kung hindi ko nakita yung news na to, o yung ano na to, issue na to, hindi ko malalaman siguro na merong ganong event, no? So, kayo, ano sa tingin nyo, mga idol?
Scripted ba 'to o sa tingin niyo, totoo na nangyari yung ganitong issue, mga idol? At kung totoo man 'to, nakaka-disappoint yung, reaksyon ni Boss Toyo dito, yung mga galawan niya, mga idol. Hindi siya siyempre may mga alam ko nag-post na siya, na mas una ko pa nga nabasa yung post niya actually kaysa dito sa napanood ko na, kaming mga content creator 'di naman kami santo, ganyan-ganyan. Pero okey na yun mga lods, wala namang gano'n. Talaga namang alam naman lahat naman tayo tao. Pero siyempre may accountability ka mga idol, pagdating sa mga ano mo, sa mga, sabagay hindi natin alam kung importante pa sa kanila yon mga lods 'no. Pero sa'kin siguro nga kasi kung ako yung ganito mga lods siyempre alam mo na maraming tumitingala sa'yo, 'di ba? Ano ba naman yung, kung may samaan loob mo kausapin mo ng maayos, hindi yung gano'n na dinadaan mo sa mga ta's nang-aasar ka pa. Promise, yung gano'ng pangasar, ginagawa ko dati yun pero nung bata pa ako, paulit-ulit yung sinasabi, 'di ba? "Eh, ano ka naman, eh, ganito ka naman kahit na, ganito," yung parang gano'n, 'di ba? So, bad trip yun mga idol. So, gano'n yung aking ano, reaksyon dito. Actually, ayoko naman talaga reaksyonan 'to, may mga nagsabi lang sa'kin. Para sa'kin parang walang ano lang 'to, mas lamang scripted sa'kin kasi. Mga lods 'no. So ayun, kayong bahala mga idol 'no. Pero dito tayo sa SONA kung ano yung nangyari. Check lang natin yung mga, tawag dito, mga ilang bagay na tinalakay sa SONA. Ito na yung isa, mga lods 'no. Ito yung Paxilica. Additionally, medyo hahaba yung comment ko ata dito. Additionally, a product of a 23-meter strong and US-led Paxilica initiative. The Paxilica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Panis, ganda, no? Sarap pakinggan. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Na? So medyo ang sarap pakinggan, ang ganda sa tenga, no, na uy, uunlad yung Pilipinas, magkakaroon ng maraming trabaho. Pero ito lang yung sa tingin ko, actually ang pinaka nakakainis kasi dito sa Paxilica mga lodi, wala kasing linaw to Hindi pa siya malinaw sa ngayon. Ang sinasabi lang nila, yung mga magaganda lang na ganto, ganyan. Paano anong kapalit nun? Parang ganun, wala pa sila. Kumbaga medyo malabo pa. Hindi pa sobrang detalyado sa mga tao kung ano talaga to. Kaya mahirap talaga mag-comment dito. Pero ang malinaw dito, mga idol, kung ikaw ay magre-research, mga lodi, is gagawa nga sa atin dito ng parang hub, no? Gagawa ng hub na medyo, mga idol, ang tanong kasi dito mga idol, kasi mamain sila ng mga minerals, no? Siyempre magkakaroon ng mga, ang usualing sinasabi dito mga idol is yung energy cost, no? Kasi malakas sa kuryente, malakas sa tubig. Actually, sabi nga nila, aabot daw ng 5 million liters a day ang kailangan tubig mga idol para ma-sustain, no, yung hub na yan pag nabuo yan mga lodi. Actually mahaba pa to mga lods kasi parang ito yung alam niyo yung EDCA site, parang ganun lang to magkaiba lang, no? Same ano to, same. Magkaiba ng pangalan pero parehas lang daw to mga lods. So alam niyo ba yung nangyari sa EDCA site nung napirmahan yon mga idol? Ultimo mga government official dun sa lugar na yun, hindi sila pwedeng pumasok dun sa EDCA site na yun. Iba yung batas dun. Ang umiiral na batas dun is yung batas ng foreigner, batas ng US, mga idol, no? So pag eto is nabuo mga lodi, para kang merong ibang bansa sa loob ng bansa mo na batas. Ganun yung mangyayari. Mga lods, ang tanong, sabi nga nila, maraming ano, yun pa hindi naman malinaw kung ilang mga Pilipino puwedeng maging trabahador. Marami daw sinasabi libo, daang libo, 'di ba sigurado ba 'yun na gano'n? Paano kung mga puti din yung dalhin dito para magtrabaho? Pero ang reason nga daw kasi 30 countries, 'di ba yung pumirma dito pero sa atin yung napili. 30 countries yung kasali dito mga idol pero tayo yung, bansa natin yung gagawan. Bakit tayo? 'Di ba? Mga idol, alam niyo kung bakit? Kasi mura ang labor sa Pilipinas, no?
mura ang bayad sa mga trabahador sa Pilipinas at isa 'yun sa sasamantalahin ng US. No, alam nyo, 99% ng mga semiconductors, mga idol, mga chips, no? Mga AI something, sa China nang gagaling at gustong makamit 'yun at gustong magayo ng US, ayaw nila pasapaw. So gumagawa sila ng mga ganito. So ang napili nila is Pilipinas, mga lodi. 'Di ba? So ayun yung sa tingin ko, may mga magagandang ano rin daw 'to, traits, mga idol. Pero sa ngayon ang mas nakikita ko kasi is yung negative, eh. Negative traits yung nakikita ko. So mababang labor kaya nila napili yung Pilipinas at sabi ko nga once na mga lodi, mapirmahan na 'to, batas ng foreign ang, masusunod dito at eto pa ang isa, may bayad ba yung pag-stay nila o yung paggamit nila ng lupa sa Pilipinas? May upa ba o baka katulad din yun ng EDCA, walang bayad, walang upa? Ang sabi, mga lods, hindi ko, tsismis lang yun. Hindi ko alam, pero sabi nila wala raw bayad, eh. So ayun nga, 'no, may bayad kasi sinasabi nila rito wala naman daw, pero sabi nung iba, hindi yung first 2 years lang yung walang upa, yung sumunod meron na. Kasi mga idol, ang lease dito, ano ang, kasi 'di ba parang lease, eh, kumbaga uupahan mo ng matagal na panahon. Ang upa nila dito mga idol 99 years. Imagine patay na tayo nun lahat mga lodi. Kahit yung mga hindi pa pinapanganak ngayon patay na rin yun bago matapos yun, hindi natin sure, 'no? So at isa pa mga lodi 'no, ayun yung mga negative traits na nakita ko. Although maraming trabahador pero kaya nila pinili 'to dahil, mababa ang labor. Pangalawa yung energy cost, kuryente at tubig. Sapat ba yung tubig natin? Nawawalan nga tayo ng tubig minsan, eh, 'di ba? At ano pa, yun nga 'no, yung 'pag napirmahan yung para kang may ibang bansa sa loob ng bansa mo. Dahil sila yung masusunod diyan, mga idol 'no, at, ano pa, at yung mga waste, mga lodi, kasi magkakaroon ng mine dito, eh. Kumbaga ang gagawin dito mga idol, magma-mine sila. So siyempre may mga waste 'yan. Saan nila dadalhin yung waste na yun? Alam niyo ba yung China na namomroblema sila dun sa waste na yun, sa mga waste nila, dun sa hub nila, mga lodi. So sa Pilipinas mga idol, saan gagawin yun? Alam mo gagawin mga lodi, siyempre puputulin yung mga puno, siyempre may gano'n. Puputulin yung mga puno, baka ma-contaminate yung mga ilog at yung mga tao diyan, mga idol, yung mga AITA, indigenous people. Tawag ba do'n, indigenous people? Ha? Yun. Papaalisin sila sa sarili nilang lupa, mga lodi, para dito, mga idol, 'no? Ang tanong, kung meron mang magandang traits 'to, mga idol, kung titimbangin natin, worth it ba? Worth it ba, mga lodi? Ayun yung comment ko dito mga idol 'no, sa paksilikan na 'to. Actually mahirap i-topic 'to kasi hindi pa malinaw. Ayun yung pinakauna kong ano dito, hindi pa siya malinaw. Pero kung magse-search ka, dun mo malalaman talaga, mga lods. Kausapin mo lang si ChatGPT. Kaya lang siyempre si ChatGPT, limited lang din yung alam niya. Kasi nga, hindi nga malinaw yung nilalabas pa lang nito. Nila Bongbong. Kumbaga, ang nilalabas lang nila yung mga magaganda, competitiveness, no? Create an ecosystem that will have AI at its core, mga ganun. Pero yung balik nun, ayun hindi nila sinasabi kung ano yung mangyayari. Ilan ba, magkano ba, ano ba yung risk, ganun. Walang nakakaalam. No, so tayo speculation lang tayo. So mahirap magsabi ng magandang traits kasi ang makita ko lang talaga ngayon is yung mga negative traits, eh, mga idol. Pero kayong bahala, mga lods. No, ayun yung comment ko dito kasi marami rin ata na gusto rin 'to, eh. Pero for me, medyo negative sa akin 'to. Sa akin 'yun, comment kayo, mga lods, trash talkin niyo. At eto pa isa ano, eto mainit din yung nangyari na 'to. Si ex-speaker Martin Romualdez, mga idol, 'no, nagsalita, sabi rito mga idol, kasi nga binanggit siya, eh. Ito, 'to, 'di ba? Sabi dito, sa flood control probe, nagsagawa tayo ng malawakang, at malalimang imbestigasyon. Ito kasi parang kalokohan 'to mga idol 'no. Nung sinabi niya na 'to, for me hindi ako natuwa. 'No, yung kay Martin Romualdez, hindi rin ako natuwa diyan kasi mamaya palabas lang nila 'yan. 'No, lahat ng mga nandito sa flood control, mga idol, sa tingin ko is wala yung mga grabe ang lakas ng kulog. Narinig niyo 'yun, mga idol? Yung mga ano sila, yung mga unang, naging, ng mga unang mga nasalang dun sa
sa Blue Ribbon. Natandaan niyo 'yun, yung mga sinugal, yung mga nagsusugal lang ng mga ano, nakalimutan ko yung mga pangalan ng mga sotoy na 'yun. Yung mga pinangalanan ni Lacson na 5 mga sugalord, 'no? Ayun, mga nasa laya pa rin mga idol. Sino yung mga nakulong ngayon? For me, yung mga nakulong ngayon yung mga nagpu-push na imbestigahan yung flood control. Ayun yung sa'kin, sasabihin niyo na naman na DDS ako, eh, wala bahala kayo sa buhay niyo. Ayun yung sa tingin ko mga idol, eh, 'di ba? So, etong kay Martin, sabi, "Ba't naman si Martin Romualdez?" So, ayan 'no. Kasi, hindi niya binanggit yung pangalan, eh, nung nagsasalita siya mga idol. Narinig niyo ba binanggit ni ewan ko lang, ako inaantok lang ako nun, kasi isang beses ko palang napapanood, nakahiga pa ako, nakapikit-pikit pa ako, eh. Pero parang hindi niya binanggit 'no, yung pangalan. Sinabi niya lang ata dating speaker or something, hindi niya binanggit 'no? And, sinabi niya is kakasuhan, makakasuhan. Ayoko yung gano'ng words, mas maganda yung makukulong, dapat gano'n. Makukulong 'yan, gano'n, hindi yung makakasuhan. Kasi 'pag kinasuhan puwedeng magpiyansa o hindi mo nga alam kung ano yung ikakaso mo, eh. Ano ba ikakaso sa kanya, 'di ba? Baka bailable o something. No, 'di ba? O nakasuhan naman, eh, kaya lang nakapagpiyansa. So, dito sa ako siguro hindi lang ako yung, magiging, sasang-ayon 'no, na yung mga mismong mga nasa flood control, eh, hindi talaga sila yung nakulong 'no, yung mga pinakapuno diyan. Ayun yung sa'kin, mga idol. So, hindi tayo happy masyado diyan. Eto naman, medyo controversial 'to para sa akin kung paano gagawin 'to. Sa Cagayan daw magiging host sa pinakaunang spaceport ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto mga lodi, 'di ba sabi niya, "Yes, we will launch a rocket," no'n gano'n, gano'n 'no. So, kung mangyayari 'yung goods na goods mga lods at, para sa akin ang tindi nun sa Pilipinas 'no. First time 'yun siguro, first time ba 'yun? Hindi ko alam, First time 'yun 'no, na mag-la-launch ng rocket dito sa Cagayan 'no. At dito ako natuwa mga idol. Ito 'yung medyo naging solid sa akin na sinabi ni President Bongbong 'no. Sabi rito na, tanggalin ang system loss. Ito 'yung sa Meralco mga idol 'no, na pinapasa sa mga consumer 'no, pinapasa sa mga consumer 'yung, bayad dun 'no, sa removal of a system loss in electricity. O ayan, goods na goods 'yan para sa akin mga idol, napayaw niya, 'yun! Napagano'n nga ako, 'yun, ang tindi nun mga idol. At yung iba pa 'no, hindi ko na ano yung iba pang sinabi niya tungkol sa marami pa, eh, yung tungkol dun sa barilan sa ano, yung mga parents, tapos kay, Ayala, mga gano'n. So, hindi ko na ano yung news na 'yun, dito lang tayo sa mga medyo okey lang ng for me. 'No? So, dito goods ako mga idol, okey sa'kin 'yan. Dito sa Cagayan goods din ako dito mga lods, kung mangyayari 'yan the best 'yan. Pero dito sa flood control wala ako malabo pa't sabaw ng pusit 'to mangyari mga idol para sa'kin. At itong sa Pacsilica ayun nga kung ano yung sinabi ko kanina dun tayo mga lods 'no. So, ayun yung local news natin. Dito naman tayo sa global news mga idol. So, eto nag-post mismo si Daddy Trump mga lods 'no. Donald J. Trump mismo. Nag-post siya ng picture na parang gift or something na strike on Karg. Ito yung sa Karg Island, mga idol sa Iran. Alam niyo ba na yung Karg Island, ayan, andiyan yung 99 o almost 90% no, ng oil na parang per deliver na, mga ganun, mga lodi. Pag eto nakuha ng US, nako, napakalaking dagok niyan, mga idol, sa Iran. So, imagine nag-post na ng ganyan si Donald Trump. Siyempre makikita ng Iran 'yan, mababaltaan nila 'yan. Ano magiging reaksyon nila? Naku, patay tayo diyan, bahala ka ata. Kaya nga sabi ko no'n, eh, mas gugustuhin pa ng Iran na mawasak 'yan kaysa mapunta sa US. Ayun yung sa tingin ko na ano diyan, mga idol, 'di ba? Ano pa? Naku, ito na nga, yung meme coin. Pepe Coin is benefiting from a resurgence in a meme coin interest. Pepe Coin Net is one of the biggest winner among crypto's major asset, its price kasi nga mga lodi, medyo yung mga meme coins ngayon simula nung umangat yung SHIB nung isang araw o nung kahapon ba yun, eh medyo nagkaroon ng interest ulit sa mga meme coins. 'Di ba? Siyempre, uy, oo nga 'no, nakalimutan natin yung mga meme coins, Parang napo-focus na lang tayo sa mga utility coins.
Di ba? So, ayun yung ano dito, naging positive yung sa meme coins. A new Clarity Act draft, ito, okay na to mga lods, no? A new Clarity Act draft has been released. It merged both Senate version and adds an ethic provision for the first time. So yung ethics mga lodi, sinama na dyan. A motion could come within 48 hours followed by a possible floor vote during the week of August 3. So baka magkaroon tayo ng botohan na sa August 3 kasi mga idol 2 weeks na lang tayo mga loads. Nakita niyo yan? 2 weeks na lang ang hinihintay natin. So, anong sa tingin niyo ang mangyayari? Kasi pag yan lumampas ng August, naku, wala na tayong, mahirap na yan. Mga idol, midterm election na sa US. Naku, baka maging mahirap na to para sa atin mga idol. No? Magiging negative na tayo diyan pag ganyan Tingnan natin yung ano nito. Yung pinaka-update ngayon. Sa latest tayo. Magkakaroon pa rin ng botohan, no? Punchbowl News, senior reporter Brendan Pedersen says an initial vote on the Clarity Act is still expected before August 7. Ayan yan mga lods, no? So ito isa to sa mga inaano na imagine 2 weeks na lang mga idol. Nako, ito yung oh my goodness. Ang lakas ng kulog. Ito yung magdi-define no ng mangyayari sa atin ngayong taon mga lods, no? Magkakaroon ba tayo ng bullish market o bearish market na tayo hanggang impyerno? Kasi mga idol, pag eto napasa ngayon, mga lodi, solid to mga lods, catalyst to. So, for me, isa to sa mga magpupush ng bull market natin. No? At once na mapasa tong Clarity Act mga lodi, hindi ko pinapangako sa inyo pero talagang magkakaroon tayo ng uptrend na malupit. Pero kapag eto naman ay nabitin, hindi napasa, kabaliktaran naman ang mangyayari. Alam niyo na pagkabaliktaran syempre, 'di ba? Sa kabaliktaran nito, mukhang may stock tayo ng malupit dito. Pero sabi dito, Wall Street wants clarity. Ito, mabibigat to. Nasabi ko na to kanina. BlackRock, Fidelity, Charles Schwab, Goldman Sachs, and Grayscale have publicly backed advancing the Clarity Act or broader regulatory clarity for digital asset. What are politicians waiting for to pass the damn Clarity Act? Sabi rito mga idol. So, mabibigat yan. Mga lodi, mga main character to, mga lod sa mundo. So, natutulalangan si Senator Elizabeth Warren dyan. Mga idol, no? So, grabe. Ayun yung ating ano ngayon, news natin ngayon, mga idol. Ano sa tingin nyo? Anong masasabi nyo dito kay Bustoyo sa mga nangyari sa SONA, mga lods? No? At meron pa palang isa, hindi ko kasi makita na isa sinabi na nagustuhan ko sa kay Bongbong, yung mga nabigyan ng titulo, goods na goods din yun mga idol, no? Saludo doon. Saludo doon sa mga nabigyan ng titulo, no? Sa ginawa nila na yon. So, ang ganda ng news na yon. Nakalimutan ko lang akala ko nga meron na ako nito. Hindi ko nahanap pala. So, ayun. So, ayun yung news natin ngayong gabi, mga idol, no? So, medyo mag-out na muna tayo ngayon dahil ang lakas ng ulan. May asikasuhin muna ako dun sa aking terrace, baka bumaha dun, mga idol. So, comment kayo mga lods kita-kits tayo mga idol. Bukas ng umaga bawi ako sa inyo, basa tayo comment bukas. Mukhang interesting yung magiging comment nyo pagdating dito sa mga reaction natin sa nangyari ngayon. So, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. At what's up? Subscribe to Clubs Gaming God, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, if you go outside, you'll be like Luffy. Look at his forehead. bye-bye.